Let's continue to worship God. More than I can hope or dream of, you have built your favor in me one day. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, Squares! So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me one day. One day in the house of God is better than 1,000. Better than 1,000 days in the world. We sing, I'm so blessed. Come on. I'm so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough, Lord. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. I'm so blessed. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. I'm so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. Lord, more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing it, more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain. Say, your love. Say, you are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Continue to praise God and honor Him. Hallelujah. We're going to sing praises to you, Lord. We're going to honor you, God, today. You deserve the highest glory and praises today, O God. Hallelujah.
Let's continue to worship God and let's hear what He's about to say to us. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's dedicate this song to God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful.
so, so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Sing. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. With your loud voice, let's sing this. Sing. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Say, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With
my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O God. We worship your name, O God. We glorify your name, O God. Hallelujah. We worship your name. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Thank you, Lord. Holy Spirit, ina-acknowledge ka namin sa lugar na to. Naniniwala po kami, we claim na narito ka sa lugar na to. We claim the Holy Spirit ay patuloy na nangungusap, nagdudwell sa bawat isa sa amin. Dinideklarasyon po namin, Panginoon, ang kaharian mo ay sumasa amin. Lord, kami lalakad na nanaayon sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Naniniwala po kami, Panginoon. Lord, patuloy kami nagpapasakop sa lahat ng aming gagawin, especially, Lord God, sa iyong mga salita na mayahayag. Even sa aming mga pagbibigay, Panginoon, dinideklara po namin, Panginoon, Lord, blessing, favor, your provision, Lord, be moved, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. At sa lahat po, Panginoon, ng aming mga onliners, lahat po, Panginoon, ng mga nanonood sa oras na to, katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, sa gabing ito. Banal na Espiritu, ilid mo ang bawat isa sa amin, yung karunungan na nanggagaling sa iyo, not our will, but your will be done, Lord. Ang patuloy na maghari, ang patuloy na mag-reign sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, tayo lahat ay makakaupo na. Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Welcome po sa ating midweek service. Even sa lahat po ng aming mga onliners sa gabing ito, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Shalom everyone. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, shalom sa'yo. Sabi mo sa kanya, ikaw ay pinagpala. Amen. Sino pinaniniwala dito siya ay pinagpala? Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So, ang ating pag-aaralan po ngayon, no, ito po ay aking pinamagatang Real Ministry, What is it? Amen. So, pagdating po sa ministry, no, isa sa mga pwede natin ihalimbawa dito, no, ang ating Panginoong Jesus. Amen. After, ang sabi po ng Bible, after the Lord Jesus, siya po ay nabautismo po, no, ng tubig sa pamamagitan po ni John the Baptist. Makikita po natin after that, ang sabi ng Bible, siya ay kinasihan ng banal na spirito. Tama po ba? Sa pamamagitan po ng alin ng isang kalapati o ng isang dove. Dove, it symbolizes the Holy Spirit. Amen? And after Jesus Christ, no, after po no na encounter o na receive no ng banal na spirito, no, si Lord Jesus, no, ang sabi po ng Bible, after that po nagsimula na pong nagministry ang Panginoon. Ibig po sabihin, napakahalaga po sa bawat isa sa atin na sa lahat po ng anggulo ng ating buhay na paglilingkod, sa ating pagmiministry sa Panginoon, no, napakahalaga po no, ng apoy ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At makikita po na, mamaya ko po babasahin yung ating teksto no, sa Mark chapter 10:45. Ang sabi po dito, not every Christian is a pastor, but every believer is called into ministry. Amen? Naniniwala po ako, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tawag. Amen po ba? May tinawag, no? Hindi lahat tinawag, ang sabi dito, para maging pastor. Amen? Pero ang sabi po dito, malinaw po ang sinasabi dito, but every believer is called into, ang sabi doon, the ministry. Bawat isa, lahat ng mga believers, ang sabi dito, tayo daw ay tinawag, saan po?
doon sa ministry na kung saan nagagamitin tayo ng Panginoon. Saan po? Sa iglesia kung saan po tayo naaanib. No? No, sa church po na kung saan po tayo nabibilang o naaanib. Tama po ba? A church will never be any stronger than its core of lay ministry. Ministers. Pastors don't make strong church. They equip them. Amen po ba? Kaya nga po, no, makikita po natin diyan, no, ang church po, no, ay talaga pong hindi po tayo tumitigil. Amen. Hindi tayo tumitigil sa pag-aaral. Even po kaming mga pastor. Amen. Hindi po kami tumitigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No, kung kayo po ay minementoran po namin kayo, meron din naman pong nagme-mentor sa amin. Tama po ba? So ang sabi po dito, no, bawat isa po sa atin, mahalaga po ang sabi dito, no, na ang bawat isa sa atin ay may role na ginagampanan sa ministry na kung saan po tayo inilalagay ng Panginoon. Amen po ba? And ang sabi dito, no, ang iglesia daw po, ang sabi dito, ay kaakibat nito, kakambal nito, ang sabi dito, na ang bawat isa, no po, na mga member and even the leaders or workers ng church, ang sabi po dito, sila po ay tinuturuan. They equip them. Amen? Sabi dito, pastors don't make strong church. They equip them. Buildings, sabi dito, buildings don't make strong church. They house them. Ang sabi ibig sabihin, minimentoran po, tinuturuan po tayo, tinututukan po tayo. Amen. Kung ang bawat isa po sa atin na nandito ngayon, alam ko po bawat isa sa atin, meron na tayong kani-kaniyang mga ministry. Kung wala pong tumutok, amen, kung wala po yung nagpahalaga, no, nagpahalaga sa inyo, no, sa ministry na kung saan po kayo naaanib ngayon, amen, naaanib, no? So, ibig po sabihin, amen, wala tayo ngayon dito, even me. Amen po ba? Bakit kaya naririto tayo ngayon? Bakit tayo ngayon ay, no, na talagang tinawag tayo ng Panginoon doon sa ministry na kung saan tayo ginamit ng Panginoon? Bakit tayo ngayon naririto? Dahil din po doon sa mga pastor, amen, mga leaders na tumutok at nagturo din po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At ang sabi dito po, hindi lang po, no, bilang, no, sabi dito, hindi lang sa bilang, no, na kailangan dumami ang church. Kailangan yung sinasabi ng Book of John na hindi lang basta dumadami ang bilang, kundi ang sabi dito, nag-grow. Yun ang sinasabi ni Jesus na kailangan po maging fruitful, maging mabunga. Dahil nga po lahat ng ating mga inilalagay po o lahat po nating mga binabahaginan po ng salita ng Diyos, see to it po na sila po ay lalago. Kasi po isa yan, no po, ang utos ng Panginoon na hindi lang basta tayo dumadami sa katawan ni Kristo, bagkus ang sabi dito, nagiging fruitful o nagiging mabunga po ang bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, mabunga tayo. Amen. So ang sabi po dito, no, building don't make strong church. They house them. Denominations don't create strong church. They bring them together. Amen. Pinagsama-sama po. Amen. Amen po ba? No, biro mo, ilan po sa church natin, ilan yung mga ministry. Amen. Nasa 11 po yata yan. At every ministry po, 11 or 12, everything na nyo po, every ministry ay meron mga ministry heads. At even lahat po ng mga ministry heads ay meron pong mga membro. Nakukuha po ba ninyo? And then nakikita po natin, no, kung papaano po nagwo-work as a team. Amen. As a team, sabi natin, as a team. Amen. Para maging strong. Amen. Para maging strong, amen, yung bawat isa sa atin ng may unity o pagkakaisa. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? And sabi dito, denomination don't create strong church. They bring them together. Amen. Parang ako lang yung nag-amen. Amen. Ang sabi dito, strong mature church are born when the people of the church realize what real biblical ministry is. Amen. Hindi ka lang basta naglilingkod sa Panginoon. Meron kang kaalaman patungkol po sa sinasabi ng salita ng Diyos about our ministry. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po ang church, amen, nakikita po natin na hindi naman dahil marunong kang kumanta, marunong kang sumayaw, no? Hindi naman agad-agad sasabihin ka ng pastor mo, oh, dito ka na sa ministry ito. Amen? Hindi. Ano po yung ginagawa ng church? Tayo po ay kanilang tinuturuan. Not only sa ating mga sa ating mga kakayahan, spiritual gifts na meron tayo. Amen po ba? Kundi ang sabi dito, in
every spiritual aspect ng buhay natin. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po makikita po natin dyan, no, ang church po, amen, ay nakatingin po doon sa growth spiritually ng isang miyembro o yung isang miyembro po natin na gustong magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito, strong mature church are born when the people of the church realize what real biblical ministry is and choose to accept God's calling. Amen. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, ilang taong ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Ibig sabihin po, no, bawat isa po sa atin, dahil may relasyon tayo sa Panginoon, we know the Word of God, naiintindihan natin at naunawaan natin ang ating calling, ang ating tawag. Kaya nga po, anuman yung sitwasyon na pagdadaanan natin, may pagsubok man, okay man ang buhay, no ba, may pagsubok man, may narito pa rin tayo, amen? Why? Because malinaw sa bawat isa sa atin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. Amen? Si Lord ang ating pinaglilingkuran, hindi yung kanan at kaliwa mo. Amen po ba? Kaya nga tinuturo po ng salita ng Diyos, we fix our eyes kanino po? Kay Jesus lamang. Amen? Hindi sinabi sa kanan at kaliwa mo. Bakit hindi sinabi sa kanan at kaliwa mo? Kasi alam ni Lord na yung kanan at kaliwa mo, pumapalpak yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen. Kaya nga sinabi ng Hebreo, we need to fix our eyes. Kanino? Kay Jesus. Sabihin natin, kay Jesus. Why? Because yung kanan at kaliwa mo sa likod at harapan mo, may weaknesses yan. May pagkakataon na papalpak yan. Amen po ba? Kaya sinasabi ni Jesus, no? Siya ang nagsimula ng ating pananampalataya at siya rin ang tatapos, ang sabi ng Hebreo. Amen po ba? And ang sabi dito, no? Biblical ministry is and choose to accept God's calling to engage in it. Ministry is the evidence of the Lord Jesus ruling in His church and His people. Amen. What is real ministry? Ano ngayon ang kahulugan ng ministry sa atin? Gaano ba kalalim pag naririnig natin yung the word ministry? Amen. Ang ministry po ay hindi laro. Hindi yung, amen, no, gagawa ka ng bahay-bahayan, kapag nagsawa ka na, iiwanan mo. Amen. Ang ministry po, no, ay hindi po laro. Amen. Ang ministry po, ito po ay sagrado sa harapan ng Panginoon. Because every saint, sino po yung saints na sinasabi po ngayon, no? When we accept the Lord, we are the saints. Ibig sabihin ng saints, lahat ng mga binanal. Sino ngayon ang mga binanal? Amen? Ang sabi po ng Bible, ang saints na tinutukoy, lahat po ng mga binanal ng Diyos. Sino po yun? Tayo po yun. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Kaya nga po ang sabi dito, no? The Lord Jesus ruling in His church and His people. What is real ministry? Sabi dito, what is real ministry? It is to be like Jesus Christ. Sabi dito, statistics tell us that about 10% of the people in an average, ang sabi dito, an average church are engaged in ministry of some type. No? Our goal here, sabi dito, at real life is to raise that number to 50% or more. That means you are going to be challenged to be what Jesus said. Sabi dito, you to be a servant to minister, a servant minister of God. What is real ministry? It is what Christian should do. Every Christian is a minister. Sabihin mo, wow. Amen. Every believer, sabi nga, every believer, no, is a minister. Amen. Bawat isa sa atin, kaya nga, di ba, may pagtuturo tayo yung last, no, tinuruan tayo paano mag-minister. Amen po ba? At kadalasan po, no, ang lahat po ng mga, kunwari, nagpipreach po sila, no? Isa sa mga fear po, meron nga po nagsabi sa akin, ang galing niya when it comes in the Word of God, pero pagdating sa ministering, takot na takot siya. Amen? So sabi dito, hindi lang basta tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, bagkus ang sabi dito, kailangan we know our authority, how to minister the people around us. Especially po, no, kapag po tayo, amen, ay nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, no,
Meron po sinasabi dito na ano daw po talaga ang katotohanan about sa ministry. No po? Number 1, meron pong siyam dito, created for ministry. Makikita natin yan in Ephesians chapter 2:10. Okay? And then po, 2, saved for ministry. Makikita po natin yan sa 2 Timothy chapter 1:9. A gifted for ministry. 1 Peter chapter 4:10. 5, authorized for ministry. Matthew chapter 28:18-20. 6, commanded to minister. Matthew chapter 20:26-28. 7, needed for ministry. 1 Corinthians chapter 12:27. 8, accountable for ministry. And then 9, rewarded for ministry. Makikita man natin yan in Colossians chapter 3:23-24. Now, ang sabi dito, sa ating pong teksto, sa Mark chapter 10:45, ang sabi po dito, for even the Son of Man did not come to be served. Nandyan po ba tayo? Ang sabi dito, for even Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sa Tagalog po, ang sabi dito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen? So, ibig palang sabihin, bago pa tayo naglingkod kay Lord, siya na yung unang nag-serve sa atin. Sabi dito, ibinigay niya, naglingkod siya, ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Ano yung buhay na ibinigay niya? Yung pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So, sabi po dito, ministry involves service to other above yourself. Amen po ba? Kaya nga po makikita po natin dyan na habang po tayo ay minementoran, tayo po ay in-equip, tayo po ay tinitrain, naniniwala po ako nagkakaroon po tayo ng talagang desire sa ating mga puso. Nasabi dito, ang totoong nagmi-ministry bago ang sarili, iba muna. Andyan po ba tayo? Alam mo yon, pupunta ka sa gawain, hindi maganda yung pakiramdam mo, di ba? May pinagdadaanan, may problema sa bahay, alam mo yon? Pero dahil malinaw yung pagkatawag mo, amen po ba? Sabi dito, at alam mo na merong naghihintay sa'yo. Amen po ba? So ano pong gagawin natin? Anong gagawin natin? Di po ba tayo pupunta sa gawain? Lahat po tayo nararanasan yan. Amen po ba? Pagod ka. Amen? Pagod ka, naglinis ng bahay. But, may ang tawag dito, may trabaho na kailangan gampanan. Amen po ba? So, dito po, makikita po natin dyan, bakit nagagawa po natin ang lahat ng ito. Naniniwala po ako dahil sa Panginoon. Amen? At habang naglilingkod ka sa Panginoon, alam mo yon, there's a joy, may kagalakan. Amen? You are excited, may excited ka lagi. Bagamat yung katawan mo, itong katawan na to, pagod. Amen? Itong katawan na to na talagang, sabi nga, yung parang ayaw bumangon. Amen? Dahil masarap matulog. Amen? Muulan. Pero dahil nga, mahal mo si Lord at mahal mo yung ministry mo, at mahal mo yung church, kaya ngayon tayo ay naririto. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, ministry involves serving to others above yourself. Number 1, word ministry. Sabi dito, serving. Sa Webster po, ang ibig po sabihin ng word ministry in serving, an act of ministering of serving. Sabi po ni Mr. Webster. And then ang sabi dito, strong, sabi dito, 18 times na nabanggit po, ang sabi dito, in the New Testament. Amen? At meron po sinasabi dito, 16 times, sabi dito, diakonia comes from root diakonos. Amen. Diakonos, it means po, yung mga deacon, yung mga leader po ng church, yung mga ministry heads po, actually ito no? Kasi po yung mga deacons, iba-iba po kasi yung pagkatawag sa mga churches. Amen po po. Meron pong tinatawag na mga, yung mga core, yung mga ganyan, no po. Pero sa atin po kasi, mga ministry po, ministry actually sa ibang church
po, ministry department po ang tawag dyan. Pero sa atin po kasi, ayan po, yun, mga ministry heads po, meron po tayong 12, amen, na mga ministry po, na kung saan meron po kanya-kanyang mga leader, head leaders po, na humahawak po dyan. Nandyan po ba tayo? Sabi dito, no, ang diakonos po, no, ang sabi dito, from root word, ito po ay tinawag na deacon. Literally, to attend, to aid, to relieve always as a servant. Amen. Ano sabi dito? To aid, to relieve, to attend. Ano yung sinabi ko kanina? Amen. Kahit ano man yung pinagdadaanan, ano man yung mga sitwasyon, no? Ano man hindi man maganda yung paharamdam mo, gagawa ka ng paraan. Amen. Para yung mga nasa ilalim natin, amen? Yung desire natin is mag-grow sila, matutukan natin sila kagaya nung mga ginawa nila sa atin. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen. Dati, amen? Yung pastor lang po natin dito, amen? Ako at saka si Pastor Jing. Pero dahil nga po sa kalaunan, lumalim ng lumalim, amen, lumabas yung mga gifts, amen, kaya nga po ngayon nadadagdagan po yung ating mga pastor. Amen po ba? Hindi natin alam, yung katabi mo, sooner or later, yan ang magiging pastor ng kabataan, amen, sooner or later, yan ang magiging head ng finance. Hindi natin alam, amen po ba? But naniniwala po ko, as goes by, as move sa ating mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ang sabi dito, no, as a deacon po ng church, kailangan po, sabi dito, to attend, to aid, to relieve, always as a servant. At bilang mga lingkod ng Panginoon, kailangan po makita sa atin yung kababaang loob. Ang sabi po ng Bible, ang lahat ng mga nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. At ang lahat ng mga nagmamataas ay ibabagsak ni Lord. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Real ministry is service to others. Service not motivated by law or pressure or expectation, but by love. Amen. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? For God and people. Gusto ko itong sinabi niya dito. Real ministry is service. Sabi dito, to others. How to serve the people around us. Amen. Yung kunwari, meron tayong mga program, no? Di ba? Laging huli yung mga leader. Amen? Yung, tapos, kailangan i-priority yan yung mga, alam mo yun, ito pala yung sinasabi niya, like si Jesus. Amen? Makikita natin si Jesus nung pinakain niya yung 5,000, tama ba? Tama ba? Meron ba sinabi doon na minunay Jesus mayangan? Ang sabi, ibigay sa mga tao. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po sa church ang sabi dito, no, kailangan, no, see to it, no, bago ka yan, alo. Diba? Puto mo muna ka pang mga karela, yan eh. So see to it po, na kailangan yung mga tao po natin. Alam niyo yon, naniniwala po ako, katulad po yan, no, sobrang blessed po yung church. Alam niyo po bakit? Kasi nga po, yung meron tayong isa sa mga ministry natin about care group ministry. Alam niyo yun? No po, so napakaganda pong ambience sa church na merong ganitong ministry. At alam niyo po, doon po tayo kailangan ng mga miyembro natin, doon sa mga sitwasyon na ganon. Even na sinasabi natin, kapatid, no? Yung sa chat lang, kapatid, kalugurahan na ang Lord, at yung purpose ni Lord. Pero pag nakita ka in person, napuntahan mo sa bahay, amen, at naipanalangin, nabisit mo, napakalaking factor po niyan. At isa pa, amen, hindi man ganun talaga yung ating ibinibigay, at least, amen, meron tayong, ang tawag doon, meron tayong naaabot kahit papaano. Amen, amen ba? Nakukuha po ba natin? Siguro isa yan nung last, kailan ba yon? Nung nag-funeral service tayo, Saturday ba yon? Amen, so lahat masaya. Amen. Parang fellowship na din natin, di ba? Di ba? No? So, alam niyo yun, we serve the people around us. At the same time, di ba, nakakapag-fellowship tayo. Di ba? Nabubuo yung pagkakaisa na wherein tayong lahat ay may iisang purpose, may iisang layunin na tayo ay makatulong doon sa kapatid mentally, emotionally, and spiritually. Amen. At ito yung dapat
dapat wino-work ng isang church. Amen po ba? So now, napakagandang pagmasdan, no? Parang sa kantaan. Ang gandang pagmasdan, no? And alam niyo yun, no? Habang tinitingnan ko kayo, no? Nandun ako, na talagang tawa kayo ng tawa, no? Agisan ulit ang Diyos. Kulang na ulit ang butol pakuhan. Pero alam niyo yun, and then after that, nabubuo yung relasyon, no? And then, after that, may nagpaalam, pumunta doon. Alam niyo yun, nabubuo yung relasyon and fellowship. Amen? Same with, katulad ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo yun na nung hinanap ni Jesus yung 12, alam mo yun, no? Talagang makikita natin doon na talagang yung relasyon, binuo ni Jesus sa kanila. Amen? Kasi kung hindi maganda yung relasyon ni Jesus sa kanila, walang susunod sa Kanya. Amen? So makikita po natin dyan, no, napakahalaga po. Amen? Na tayo po, no, talagang we are concerned. No? Concerned po tayo sa mga nasasakupan po natin. Nandyan po ba tayo? Amen. Ang sabi po dito, ministry in the New Testament is primarily the Church of Jesus Christ. Taking care of its own, it is family, business. Sabi dito, no, makikita po natin diyan, no, kung papaano ang ating Panginoong Hesus, no, kapag sinabi ng mga disciples, Jesus, meron tayong kailangan pagalangin doon. Jesus, isa sa mga pinagaling ni Jesus o binuhay niya yung kanyang kaibigan. Sino po yun? Si Lazarus. Amen? At merong pagkakataon na bumibisit si Jesus, no po, doon, kanino siya bumisit? Doon sa dalawang magkapatid. Sino po yun? Si Martha, tsaka po, sino? Si Maria. Amen? So makikita po natin dyan, no, na sila po, no, talagang ang tawag doon na sila ay nagkaroon po, no, ng talagang relasyon. At si Jesus mismo, no, nagbibisit po siya. Amen? Nagbibisit siya saan po? Sa kanyang mga disciples. Amen? Kaya, di ba, makikita po natin dyan, napakalaki pong factor na meron po tayong mga kanya-kanyang mga RRF o mga Bible study. Ang church po ay nakasalalay po yung growth, no, sa mga cell group po natin. Amen po ba? Kapag ang church, walang cell group, so paano pa po masasabing church yan? Kung wala po tayong regular na pangangalaga sa mga tao, no po? So now, ang sabi po dito, no? Ministry in the New Testament is primarily the Church of Jesus Christ taking care of its own. It is family, sabi dito, business. And then ang sabi dito, no, makikita po natin dyan, no, si Jesus, kung saan, no, si Bartimeo, sino po yung mga pinagaling niya, mga hinaalian ng masamang espiritu. Sino po yung kasama ni Jesus? Ang sabi ng Bible, yung mga disciples and even yung mga followers niya. Amen po ba? Amen? Mas maganda, no, pag nagmi-ministry ka o humahayo ka, mas maganda, marami kayo para enjoy. Amen? Kung yung lalakarin mo from here to Kupang, hindi mo namamalayan, nasa inyo ka na pala. Amen? Amen po ba? Amen ba? At alam mo yon, talagang ma-enjoy mo. No? Yun doon mo, naalala ko noon, nung nag-Bible study kami noon, no? Si Pastor Jing, ako, tsaka si Pastor Sam. Bumunta po kami sa isang barangay. And then, pauwi na po kami. Bumagsak yung napakalakas ng ulan. No po, habang ewan ko naalala ni Pastor Jing, habang nakasakay kami doon sa motor, sinasabi namin, parang pinapalakas namin yung loob namin, sinasabi namin sa sarili namin, ito yung totoong paglilingkod. Sakripisyo talaga. Basang-basa po kami talaga sa loob, kaming mag-iina, no? So, nag-enjoy kami. Talaga pinapalakas namin yung mga loob namin. Ito talaga yung paglilingkod. Sakripisyo. Bakit? Kasi kagagaling mo, nagpahayag ng salita ng Diyos, no? At nakikita mo paano yung mga tao, no, na talagang nag-enjoy kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Actually, mga kabataan noon, no, mga youth, yung mga binabahaginan nila, no. So talagang napakaganda po, no. Yung talagang alam mo yon na imbis na alam mo yon yung sakripisyong sinasabi, yung basang-basa ka na. Amen. Hindi ka, ang tawag doon, hindi ka may basa ako, di ba? Pero nag-enjoy ka pa rin. No, galing sa school, no, tapos punta ka sa church. Amen. Tapos, no, kalahating araw nandito ka. Amen. Sumasayaw ko kahit dalawa yung kaliwa yung paa mo. Amen. Nag-enjoy ka pa rin kasi alam mo na ang tawag doon na
itong pamamaraan na to, no, nag-glorify si Lord sa mga talent na ipinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Ang sabi dito, kung kanina, sabi dito, number 2, ministry takes 4 forms in New Testament. Sabi dito, ministry of spiritual gifts, Romans chapter 12. Andyan ba yan, ate? Romans chapter 12, 4. The main focus, pwede bang pakiano natin, ate, yung verse muna. Romans, 1 Corinthians 12:14. Tingnan natin yan. Sige. 3 pala yan, no? 1 Corinthians 12:14. Ang sabi dito, yes, the body has many different parts, not just one part. Amen po ba? So dito po, no, malinaw na malinaw ang sabi dito na ang isang katawan ay may maraming bahagi, maraming parts, maraming parte. Amen po ba? And sabi dito, no, makikita natin dyan, main focus of this ministry is to build and strengthen the church for God's kingdom and glory. Amen. Every Christian is spiritually gifted. Sabihin natin, spiritually gifted. Minister and has a service to perform. Wow, thank you Lord. Amen. Kaya nga po dito, ang sabi ngayon, no, yung mga ministry takes, performs in New Testament, ito po yan, yung mga spiritual gifts na meron tayo. Ano ba yung mga spiritual gifts na meron tayo? Kaya nga po, yung mga pastor po ninyo, no, alam nila kung ano yung mga gifts na nag-ooperate sa atin. For how many years na kayo ay tinitrain, for how many years kayo ay tinuturuan, no, si Lord po, no, ang nagsasabi sa amin kung ano yung mga gifts o kung saan kayo ilalagay. At hindi basta-basta po yun. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, di ba, kapag tayo, gusto ko yung word ni Dabdab nung minsan nung sa Kingdom Invasion. Ano yung word ni Kuya Dab? Sabi niya, kung ano man yung position na ibinigay sa akin ngayon, sabi niya, ayaw na daw niyang makuha pa uli. Kaya sabi niya, naaayusin niya. Amen? So, sana all, sabihin mo, sana all. Sana lahat, no, ng mga pinagkakalooban ng ganitong position sa church, no, talagang pinangangalagaan. Amen po ba? And ang sabi dito, no, makikita po natin dyan, no, church for God's kingdom and glory, every Christian is a spiritual gifted. Amen. Matik po yan. Amen po yan. Dahil, no, nung tananggap natin si Lord, no, kaakibat po niyan, yung mga spiritual gifts natin sa ayaw mo at sa gusto, kapag ikaw ay nagtuloy-tuloy, consistency, no, yung, the word consistency, tuloy-tuloy ka sa ayaw mo at sa gusto, lalabas yung potential kung ano yung meron ka. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen? So, dati-dati, tinawag ka as a dancer dahil nga nakita yung potential mo. So, inihila ka from singers. Wow. From singers, dadalhin ka sa dance. Wag lang si Tita Son. Amen? Amen po ba? Yeah. Nakapasa ko pa po dun sa ating 2 puntos, no? Letter A, number 1, ministry of spiritual gifts, and then number 2, ministry of the words. Sa 2 Timothy chapter 3, 10-45. Ang sabi po dito, no, itong verse na to, main focus of this ministry is to grow disciples training. Amen? Sabi dito, disciple training, sabi dito, no? Teaching and equipping the church to fulfill the work of God. Sabi dito, in this world and to bring glory to His name. Makikita natin yan in Ephesians chapter 4, 11-16. So, ibig po palang sabihin, no, sa pamamagitan po, yung ginagawa natin, no, talagang tayo ay part po ng cell group, nagpapahayag po ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito daw po nag-start na nagmamature, na nurture po, no, yung ating kakayahan spiritually when it comes po sa salita ng Panginoon. Amen po ba na dati-dati hindi ka marunong mag-exhort, no, meron kang mga outline, and then kapag ikaw ay lumalim na sa salita ng Panginoon, kahit verse by verse na lang, no, kahit wala kang outline, alam mo na paano i-deliver ang salita ng Panginoon. Why? Because you are already equipped. Ikaw mismo, tinrain mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, na habang tayo, no, ay talagang nangangaral ng salita ng Diyos,
No, talagang kung kailan ka tumatagal sa Panginoon, mas lalo kang tumatapang. Dapat ang isang believer, ganun siya. Kung kailan tumatagal sa Panginoon, kailangan mas lalong tumatapang. Pero baligtad, may mga believer na kung kailan tumatagal sa Panginoon, doon naman nagiging kulelat. Amen, sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yon. Amen po ba? Kaya ang nangyayari, yung mga nauuna sa kanila, amen, yung mga nauuna sa kanila, so, ang nangyayari, nahuhuli sila. Why? Because yung word na inconsistent po sila. Amen po ba? So kahit si Lord, amen, kaya nga po ang ginawa ni Jesus sa mga disciples, kahit saan pumunta si Jesus, dala-dala niya, kasama niya yung mga disciple. Amen? At yung mga disciple, ang trabaho nila doon, katulong ni Jesus. Pag sinabi ni Jesus, dalhin nyo dito. O ganito yung gawin nyo, susunod yung mga disciple. But, nung umalis na, nag-ascend na ang ating Panginoon from here to heaven, sinong naiwan dito? Sino po? Ang mga disciple. Sabi ng Bible, in Acts chapter 1:8, after the Pentecost, they received the power of the Holy Spirit in the upper room. Amen? At ang sabi doon, 1,000 of souls. Amen? 1,000 of souls ang mga nakakilala, tumanggap kay Christ. At ang matindi dito, talagang habang sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, marami ang gumagaling. Amen. Ang tanong ngayon, marunong ka bang mag-minister? Marunong ka ba kung paano mag-lead sa mga may masakit? O pag meron ng karamdaman o hinahalian ng masama, ay, ako niyagyan, ang saan ko ni pastora. Na po, so doon sa training natin last summer, yun yung ating ginawa. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? So ang sabi dito, teaching and equipping the church to fulfill the work of God. And through us, ang sabi dito, nag-glorify ang Panginoon. At yung sinasabi ni Pablo that we imitate Christ. Ginagaya natin kung ano yung ginawa ng Panginoon nung siya ay nagmi-ministry dito. Why? Because we are the disciple and the followers of Christ in this generation. Nandyan po ba tayo? Number 3, nakapasa ko pa rin yung sa ating number 2 na points. Ministry of charitable service. Acts chapter 6 verse 1 and Acts chapter 11 verse 29. 2 Corinthians chapter 8, 1-4. The main focus of this ministry is to meet the needs of the saints of God and to reveal God's glory to all who see this work being. Amen po ba? So naniniwala po ako, lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga may ministry, tayo po, ang sabi ng Bible, nung tinanggap natin si Christ as Lord and Savior ng ating mga buhay, at tayo po ay lumakad doon sa kalooban, no? Lumakad tayo ng may katuwiran at ng may kabanalan. Ang sabi dito, ang sabi ng Bible, tayo po ang tinatawag na mga banal. Amen po ba? And sabi dito, dahil sa pagiging banal po ng bawat isa sa atin, no, tayo po, ini-imitate natin si Christ sa ating mga buhay. At ang sabi dito, nare-reveal daw po, ang sabi dito, ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen. Nare-reveal ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan, no, ng mga buhay, sa mga work na ginagawa natin, spiritually, lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Work being done. Amen. Number 4, sabi dito, ministry of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5, 18-19. The main focus of this ministry has, sabi dito, ministry is 2 parts. First, the bringing together of believers who had, sabi dito, conflict. Amen. Galatians chapter 6, 1 and 2. No, sabi dito, isa sa mga illustration dito, tayo daw po ay magiging peacemaker. Amen. Hindi ikaw yung gumagawa ng, ano po? Hindi po tayo yung gumagawa ng away, hindi po tayo yung palaaway. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, no?
Kailangan dinadala po natin. Amen. Tayo daw po, yung lahat ng mga believers na nailalapit natin sa Panginoon, see to it, ang sabi dito. May mga conflict, ma'am, meron ka mang nalalaman. Siyempre, andito pa tayo. Nagkakaroon kung minsan may mga problema, may mga conflict. So, ang tanong dito, paano daw natin na-handle yan? Paano natin hina-handle yan? Amen. For example, no, alam mo na merong story itong kabila na to. Tapos dito, anong gagawin mo? Sulsulan mo yung baita para may muay kitang metong. Sabihan mo kay isipin mo, 5 ka nito. As a leader po, no, lalo na po tayong mga deacon, no, mga leaders, ministry heads ng church. May mga pagkakataon yung mga member po natin na talaga nagkakaroon po ng conflicts, normal po yan. So tandaan po natin, no, as a leader, no po, o even as a member, no, kung talagang ikaw may takot sa Panginoon at gusto mong magbigay ng karangalan sa Panginoon, at alam niyo po sa mga ganong mga bagay, kung hindi ka pa naging leader or workers, hindi mo alam na nagagamit yung buhay mo, no, na para maging, ang tawag doon, maging peacemaker ka, no, doon sa mga na-encounter na mga conflicts. Amen. Nung mga tao o yung mga member na kakilala mo na lumalapit sa'yo. Nandyan po ba? Ali para, no, pisabong mo lang pala. Amen? No? Narinig mo dito, tapos dahil narinig mo dito, sinabi mo dun sa isa. Amen po ba? So dapat sabihin mo sa katabi mo, pag ganyan, tahimik ka lang. Amen? Amen ba? Amen. Kung ipinagkatiwala sa'yo, yung issue na yan, sa'yo na lang yan. Keep mo sa heart mo. At after that, ipag-pray mo. Amen. Amen. No? Nandyan po ba tayo? Amen. Sabi dito, peacemaking is missing sometimes in the church. Sabi dito nawawala na po ito. No po? Nawawala kaya dito to. No? Second, sabi dito, the bringing together of sinful people with God who offers them forgiveness and love. Ipinamamalas natin, di ba? Kapag tayo ay nag-i-invite or kaya kapag meron na tayong mga dinidisciple, ano yung unang-unang ipinamamalas natin sa Kanya? Di ba yung pagmamahal ng Diyos? And after, i-share natin yung pagmamahal ni Lord. Binahagi natin yung pagmamahal ni Lord. And after that, we lead in prayer of acceptance. And then, pinapalinaw natin sa after, no, na talagang we lead in a prayer of acceptance, no, sa Panginoon. And after that, no, doon na natin inilalagay sa kanilang mga isipan na ang kasalanan nila ay bayad na. Amen? Amen? Amen ba? Pag sinabi mo ang kasalanan mo ay bayad na. Talagang nagkakaroon po ng kumpiyansa ang tao. Amen? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen? Nandyan po ba tayo? And sabi dito, this is the only place in the New Testament na pwede natin talagang ipanamalas po, no? Yung pag-deliver po, no, ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kailan ba yon? Kahapon. Doon po kasi sa Kakutod, di ko alam kung kanino ko nasabi to. Meron po kasi ako talagang gustong ipanalangin doon. Na-share ko ito, ewan ko kung kanino ko na-share. Ngayon po, ilang araw ko na siyang, pag pumupunta ako doon, hindi ko siya nakikita doon kung saan siya nakastay, Mamshi. Yun po kasi, napakabata niya. Siguro mas matanda lang ng konti kay Pastor Sam. Ngayon ang nangyari po, so now, diba, napakabata. So now po, kailan ba yun? Nung isang araw, sobrang tuwa ako kasi nakita ko siya doon sa may nilapitan ko siya. Talagang, alam mo, di po ba yung mga nagda-dialysis, yung tubig niya parang lupa. Talagang, ito pong kamay niya talagang, nangitim po yung mga kamay niya. Then, nilapitan ko siya, sabi ko sa kanya, Brad, sabi ko, thank you Lord thank you Lord, sabi ko talagang mayaping ginawa ako, kaya sabi ko, wapin tenga sabi ko kaya, pag-pray da ka ako kaya. Alite mama ko kumo potang mikit kata pa si bayo pag-pray mo ko lungub ka takitang kilog mimbali Alam mo yon? Kung hindi ko nilapitan yon, no? Paano ko siya, di ba? Paano niya masasabi sa akin na ipag-pray ko siya? Amen. Pag po ganon, no, kailangan po, doon yung pumapasok na kailangan masikan tamulub.
Diba? Atin tamong, yung hindi na kailangan na merong magsabi sa atin. Pag alam mo na, yun tuloy, kasi diba, ne po, makalungkot. Ne? So, sabi ko kaya, kapilanda ka kaya pag-pray ako. May sa akin, no? Sabi niya, tapos kanina, dumaan na naman ako, sinilip ko na. Sinilip ko na naman siya. Wala siya dun sa upuan niya. So, sabi ko, mamaya niya, i-message ko siya kasi inad niya akong friend, no? So, ayun po yung ano, no? So, sabi dito, no? Minsan, meron talagang pangungusap si Lord. Huwag tayong matakot. Sabi mo sa ano, katatakot. Huwag kang matakot. Tatay mo man yan, kapatid mo man yan, sino pa man, no? So, hindi mo pala alam, hinihintay ka lang para magsalita. No ba? Tinry mo na ba? Kasi baka nauuna yung takot o nauuna ka kung ano yung sasabihin sa'yo. Andyan ba tayo? Baka hindi natin alam, naghihintay lang. Ang ano ko lang, bakit sa iba, malakas yung loob natin na magsabi about the love of God o sa ibang tao. O no, sa mga, but pagdating doon sa malapit sa'yo, parang, di ba dapat, mas lalo tayo doon. Di ba? Amen. Andyan ba tayo? Bigla ako may naimik. No? Sabihin mo, dili sabihan niya. No? Kasi yun ang tawag sa atin, share the word, and after you share the word, ang magkukultivate nun, si Lord. Si Lord ang mag-aalaga doon. Ang mahalaga doon, itanim mo yung binhi. Alin yung binhi? Yung salita ng Panginoon. Hanggat hindi na itatanim yung binhi, paano magwo-work si Lord doon? Nandyan ba tayo? Hindi pwede si Lord ang mag-share ng word. Meron siyang gagamitin na vessel. Sino yung may vessel? Sino yung may ano? Sino yung may shell? Tayo. Sabi ng Bible, tao ang inilagay dito para mamahala sa lahat ng bagay. Nandyan po ba tayo? So now, sino yung magbabahagi? Hindi pwedeng bumaba si Lord dito o kaya si Lord sasabihin sa Espiritu, hoy, tanggapan mo na ako, no? Ang gagamitin ni Lord dito, yung sabi ng Book of Genesis, tao. Sabihin mo, tao. Ngayon, sino yung tao na andito ngayon? Tayo. Amen? So now, yung ano natin, huwag kayong matakot. Tanggapin man nila o hindi, ang mahalaga, yan ang utos sa atin. No? Itanim ang binhi. Ngayon ang tanong, na itanim mo ba ang binhi? Amen? Amen ba? Isa pa, Pastora, nahiya ako. Di ba meron tayong live? Ilan yung kapatid mo? Ilan yung kamag-anak mo? The live stream, share mo. Ako kasi sinishare ko eh. No? I-share mo. Yung mga pinsan ko nakakilala sa Panginoon sa pag-share ko lang ng live. Hindi na kailangan pumunta doon para bahaginan ko ng salita ng Diyos. Ngayon, nag-church na sila sa JIL. Yung pinsan kong nasa sa Dubai, nag-a-attend din siya doon, JIL din. Nakakilala sa Panginoon, nag-attend dito, narinig nila yung word, tumanggap sila sa Panginoon, and after that, hindi ko alam na pagdating pala doon, hinahanap-hanap nila yung word. Sila mismo naghanap sila ng church. Now they are part sa JIL po. Hinahamon nga po nila ako eh. Yun yung gagawin ko kung uuwi si Pastor Nobo by next year. No po? Amen ba? Kaya marami pong pamamaraan. Ano yung purpose ng social media? Anong purpose ng live stream natin? Ano po? Tingnan nyo po ha, wala nang pandemic. Tutuusin. Kailan po nauso yung live stream na yan? Pandemic time. Pero bakit hanggang ngayon? Amen? Ginagamit pa rin ng church. Kasi nakita ng body of Christ na kung papaano ka-powerful ang live stream. Amen? Nakakarating po sa iba't ibang dakong lugar. Kung yung kamag-anak mo nasa Mindanao, pwede mong bahaginan ng salita ng Diyos, share. Amen? Dumaan sa mga ano natin, kung ano-ano yung mga sinishare natin. Amen? Nandyan ba kayo? May nahimik kayo. Share. Sabihin mo, share. Amen. Nandyan po ba tayo? Hallelujah. Sige, titingnan natin yan. Now, sabi dito, saan na ako?
Okay, sabi dito, malapit na ako matapos. Second, the bringing together of sinful people with God who offers them forgiveness and love. No? So makikita po natin yan, no, na kung paanong ipinamalas ni Lord Jesus sa New Testament. Amen ba? Pinamalas ba ng Panginoon? Yes. Amen po ba? No? Ipinamalas ng Panginoon, not only sa mga disciples, not only sa mga followers niya, even po sa lahat ng mga pinapagaling niya. Amen po ba? At ramdam po nila, kaya nga po nung panahon ni Jesus, di ba sinusundan siya ng mga tao? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Gusto po ba tayong sundan tayo ng tao? Amen. So ano po yung gagawin natin? Itanim, hindi itanim gala. Itanim ang salita ng Panginoon. Itanim ang binhi. Seeds, it means the word of God. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, where ministry refers to action towards non-believers. Ito po yung sinasabi kanina. Biblical ministry is primary focus on the saint as church. Biblical mission is primary focus on the sinner, them, and church. Amen po ba? So, malino po yung sinasabi dito, no? Yung biblical ministry po, nakapokus po siya, kanino po? Sa mga saints, yung lahat ng mga naligtas na. Sino yung mga naligtas dito? Tayo po, amen, because we are the church. Now, sa biblical mission, yung primary focus daw po nito is sa mga makasalanan at yung mga unbelievers. Amen po ba? Kaya nga po yung pamamaraan na ginagawa natin, ano yung mga pamamaraan na ginagawa natin? May mga estratehiya tayong ginagawa, mapa-youth man, mapa-children's man, o even po sa buong congregation po, see to it na ginagawa natin, lahat ng mga activities na ginagawa natin, ay meron pong kaakibat na evangelism. Amen. Lagi ko pong sinasabi sa bawat isa sa atin, siguraduhin na kapag nagpa-event kayo, siguraduhin papasok yung evangelism. Kasi magiging walang tawag doon halaga, no? Yung gagawin natin na activities dito kung wala din na mga kaluluwa na mai-invite. Amen po. Kaya nga ako, no, bago ko ina-approve kung ano man yung mga ministry na yan, no? Since tinitingnan ko muna ano ba yung focus, ano yung goal nyo. Kaya tingnan nyo from ilang taon na kayong naglilingkod, ilang taon na kayong part ng leadership. Yung di nyo ba napapansin lahat ng galaw natin, puro evangelism? Nandyan po ba tayo? Mapa-cell group man. Amen. Meron tayong tinatawag na, ang tawag dito? Mag-outdoor man kayo, eating fellowship man ito, no? Sisiguraduhin natin na ito po, tawag doon na magkakaroon po talaga ng kabuluhan po sa Panginoon. Nandyan po ba tayo? Nandyan ba tayo, church? Nandyan ba tayo? Sabi dito, ministry in a church gives light to the body. It heals wounds. It is God's love in action. Sabi dito, inclusive to all Christian, not just our church. Amen? So matik po ito, ang sabi dito, ang church daw po ay tinawag sa isang katawan, ang sabi dito, para magpagaling ng mga may sugat. Lahat ng mga, alam niyo po, lahat ng mga pumapasok dito, sugatan. Kung paano, before tayo tumanggap sa Panginoon, sugatan din tayo. Di ba? Di ba sugatan? Sugatan ka. No? Ano pa? Sugatan ka. At kapag ikaw ay may sugat, matik yun. You are a sinner. Makasalanan ka. At yun po yung pina-priority po, no, ng church. Kailangan po malinaw sa bawat isa sa atin ito. Amen? Ang church po, ang sabi dito, ay nagpapagaling po ng alin na may sakit. Ng may tama. Okay? Sabi at ipinamamalas po natin at ipinaparamdam po ang pagmamahal ng Diyos. Amen po. Nandyan po ba tayo? And sabi dito, it is to be like Jesus. Hindi po tayo. Sabi dito, kailangan maging katulad or maging kawangis po tayo lagi ng ating Panginoon. Amen po. So, wag na po nating hintayin, no, na meron munang mangyayaring
hindi maganda bago natin share yung word. Yun po yung nakakalungkot. Siguraduhin po natin, no po, na especially our family. Amen? Share po natin. Amen? Even po, kung hindi pa nila naiintindihan about yung rapture, you need to share it. Kailan pa po nila malalaman yung totoo? Amen? Kapag po hindi na nila maririnig yung dapat nilang marinig. Kailan pa nila makikita yung dapat nilang makita? Pag alin na lang po, okay. No, sabi mo sa katabi mo, hindi. Habang malakas pa po sila. Amen? Amen po, nandyan po ba tayo? Huwag po nating iasa. Opo, nandyan po kami, mga pastor ninyo, mga RRF leader. Pero huwag nyo rin pong kakalimutan, mga nasa onliner po. No? Isa sa mga tawag sa atin, amen, ibahagi po, no, ang kaligtasan kay Kristo. Hindi lang po tayo dapat ang makinabang nito. Kasi kung iisipin natin, ligtas ka, no, yung miyembro ng pamilya mo, hindi pa ligtas, ano yung kahihinatnan nila? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Hallelujah. Conclusion. What is real ministry? No? Ano daw yung totoong talagang ministry na itinuturo po ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Sabi dito, in essence, it is the church family taking care of its own work, of its own working together, growing together, and helping each other as needs arise. Amen po. Kahit sa family po, no? Simulan mo yung nonte mo, imama mo, manwas siyang pinggan. O, ma, pwede daw ang sopa, no? Kabang naguhugas ng plato si nanay. O, samahan mo. Sasabihin, ma, no, simulan me. Oya, uman me. Gawan me pa ito, makanito. Simulan me. Sabi ko nga doon sa isang kapatid. Na-chat ko siya kanang maga. Sabi ko, ikanang mo muna, uman mo na yung mama mo. Sabi, mag-open niya yan. Oh, ikaw nang mauna. Sabi ko, nung bitaw ko yan, kaya ka, muna na ka. Uman mo na. Kiss mo na yung mama mo. Nung itatang mo, na Jayani, kiss mo na itatang mo. So, wala naman imposible kang Lord. So, alam niyo, sino gagamitan ni Lord para sa kanila? Ninong gamitan ng Lord para karelo. Although na pinagpipray natin na gumamit si Lord para makakilala yung parents natin. So, gawin din natin yung part natin. Amen? Kasi yung binamindset natin yung sarili natin, kasi nandyan naman si pastor, nandyan naman yung RRF leader. Yung RRF leader, no, pumupunta lang yan once a week. Yung magulang natin, mga kapatid natin, araw-araw kasama natin. Andyan po ba tayo? Sabi dito, no? It is the church family taking care of its own working together, growing together, and helping each other as needs arise. Sabi dito, do you want to be part of the ministry of Real Life Church? Sabi dito, this is your first step, no, in that direction. Sabi dito, so bawat isa sa atin na nandito ngayon, no, if you are willing, no, na talagang tayo po ay maging bahagi po talaga, no, sa katawan ni Kristo, ang utos po sa atin, alam mo yon na hindi lang tayo nag-uumapoy dito sa church. Yun yung sinasabi ni Jesus eh. Sabi ko nga, may nakakakita man o wala. Amen. So we need to, kung ano yung nakita natin at kung ano yung narinig natin, no, share. No? Share natin. Hindi natatapos yung pagiging Kristiyano natin o minister ng Panginoon dito lang sa church. Amen po ba? Nandyan ba tayo, church? So we need, no, kahit sa labas. No? Sabi nga, buriyo na ang datang ni Lord. Sino dito yung gusto nang bumalik si Lord? Kasi hindi darating si Lord hanggat hindi pa napipreach ang salita ng Diyos. In all, sa lahat ng dako. So kung gusto natin mapabilis, no? By the way,
sinabi, no? April 23. September 22, 23. No? Yari na yung 23, 24 tanang yun. Binabantayan ko yun eh. No? So sabi ng salita ng Panginoon, even the angels, even the Son of Man, hindi alam. Amen? No? So ibig sabihin po, no? So, ako po ba, so, lalo na po ngayon, no, hindi pa napipreach. So, kung gusto natin ma-preach po, kung gusto po natin bumalik na uli si Lord, amen, mag-rapture na, so bilisan natin yung pag-share ng gospel. Amen? Mas maganda nga ako, mas maganda yun eh. Ang tawag doon, may ako datang ni Lord eh, batang ngayon ako nalaka. So, hallelujah, yung usapan na lang kung sino yung nagsasabi ng totoo. No? Amen? So, alam nyo yun, no? So, yun yung gusto kong iparating sa bawat isa sa atin. Amen? Ano man, yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, ano man yung mga ministry, so narinig natin, no? No, sabi nung teksto natin, nagpunta rito ang Panginoon, sabi dito, hindi para paglingkuran, kundi siya mismo ay naglingkod sa bawat isa sa atin. Amen? Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name. Salamat, Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord Jesus. Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa magandang gabi na to, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for the life of your people, even, Panginoon, sa lahat ng mga onliners namin. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatiran na nandito sa lugar na to, Lord, salamat. Kami naging bahagi po, Panginoon, no? Kung ano, Panginoon, ang kahulugan ng ministry sa bawat isa sa amin, Lord. Ipinakita mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kung papaano, Panginoon, na maglingkod, Panginoon, ng tama, katulad ng aming Panginoong Jesus. Lord Jesus, to serve others, to love others, to forgive others, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na minsan pa gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, for your glory. Naniniwala po kami, Panginoon, no, sa bawat isa sa amin. Lord, may kani-kaniyang mga tawag, may kani-kaniyang mga parte sa katawan ni Kristo. I declare and decree right now, God, Lord, patuloy, Panginoon, Lord, yung apoy, Panginoon, ng Espiritu ng aming Panginoong Jesus, Lord God, ang ibahagi ang iyong mga salita. Give us the boldness and courage, Panginoon, for the truth, Panginoon, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ama, kami nagpapasako, Panginoon, sa iyong harapan sa oras na to. Lord, ibahagi ang iyong mensahe ng kaharian dito sa lupa para nang sa langit sa pamamagitan ng bawat isa sa amin na nandito. Lord Jesus, turuan mo po kami, Panginoon. We declare right now, God, yung karunungan, Panginoon, Lord, na nanggagaling sa iyo. The perseverance, Lord God, the spirit of perseverance, the spirit of consistency, Panginoon, sa aming mga buhay, sa anuman anggulo ng aming paglilingkod, Lord. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord, yung joy, yung kagalakan na kagaya ng aming Panginoong Jesus, Lord. Bagamat may mga pinagdadaanan sa buhay, Lord, patuloy namin dinideklara, Panginoon, we will continue to serve you, O God, because we love you, O God. Kaya, Ama, salamat, Panginoon, even sa lahat po ng aming mga onliners, O God. We need to spread, Lord God, sa lahat, Panginoon, Lord, ng mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala o hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita. Gamitin mo ang social media, gamitin mo, Panginoon, Lord, ang aming live stream, Panginoon, to spread the word of God. Lord, to spread the kingdom of God, Lord God, here on earth as it is in heaven, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, binibless ko po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid, Lord, sa online po namin and even sa mga kapatid na nandito nga. I declare, O God, the favor, the provisions of God, himala mula sa langit dito sa lupa, Panginoon, Lord. Patuloy, Panginoon, Lord, the favor of God, Lord, tuloy-tuloy sa kanilang mga buhay. Ang kaharian ng Diyos ay sumakanila, Panginoon, Lord. I declare, O God, the love of the Father. I declare they are complete healed by the stripe of Jesus, Lord, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon. We give you the glory, the honor, and power. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah.